Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 4 ng Barangay Nebra kontra sa koponan ng San Miguel Beermen. Tumataginting na 49 points ang kinamada dito ni Justin Brownlee, pero hindi ito naging sapat para mabuhat niya ang koponan ng Barangay Nebra sa Game 4. Samantala mga ropa, pambihira at one-sided outplay naman ang ginawa ng San Miguel Beermen sa kanila dito. Overall team effort ang ginawa ng mga players si Coach Jorge Galen para durugin ang koponan ng Barangay dito sa Game 4. Tabla na ang serye sa 2-2. Ito ang game analysis at breakdown ng Game 4. Simulan na natin. Okay, game. Dito tayo magsimula sa unang play ng San Miguel Beermen mga ropa. Pero tignan muna natin ang matchup dito ng dalawang oponan. Jabet Aguilar kontra kay Junmar Fajardo. EJ Anusige binabantayan ni Stephen Holt dito. CJ Perez naman kontra kay Justin Brownlee. Jericho Cruz kontra kay Scotty Thompson. At si Maverick Amnesia ang bumabantay dito kay Marcio Lassiter. Dito nga sa unang play ng San Miguel Beermen mga ropa, sinasize up ni Junmar Fajardo dito ang depensa ni Jabet Aguilar. Pero pansinin natin dito si EJ Anusike. Itong cut niya na to galing sa may ibabaw papunta doon sa may paint ay kasama sa play yan. Dahil sa cut na to ni EJ Anusike, na-open ang pagtakbo dito ni Jericho Cruz. Nakuha ni EJ Anusike dito ang depensa ni Scotty Thompson. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jericho Cruz para kumat at may layup ng libre ang bola. Pero dito na pumasok si EJ Anusike mga ropa. Offensive rebound niya at easy putback. Basket is good. Easy 2 points para kay EJ Anusike. Ito mga ropa, unang puntos pa lang to ng San Miguel Beermen. Pero sasabihin ko na agad sa inyo, ang nagpapanalo sa San Miguel Beermen dito ay yung kanilang points sa paint dahil kinain nila ng buo ang Barangay Nebra. Doon sa may ilalim, kinapitalize ng SMB dito sa may Game 4 ang kanilang advantage doon sa may paint. Take note mga ropa, dito sa game na to, tumataginting na 34 out of 45 ang koponan ng SMB sa may 2-pointers. Tumataginting na 76% yan sa may field, 11 na mintes lamang ang kanilang nagawa at 34 shots ang kanilang naipasok sa may 2 points. Kung i-convert natin to into points, 68 points lahat-lahat ang kanilang na-convert sa may 2 points. At ngayon pa nga lang mga ropa, sinasabi ko na most of that 2 points ay galing doon sa may paint mula kay EJ Anusige at Junmar Fajardo. Dito naman sa kabilang banda mga ropa, sa possession naman ng Barangay Nebra, himayin naman natin ang depensang gamit dito ng San Miguel Beermen. Ang pinapa-matchup dito ng SMB ni Coach Jorge Galen kay Justin Brownlee ay si EJ Anusige. Tapos ang gamit na panimulang depensa dito ng SMB ay man-to-man defense. At ang nangyari nga dito, as usual play ng Barangay Nebra, nag-set sila ng screen dito sa may loob. At ang nakalabas sa screen na yan ay si Stephen Holt papunta dito sa may 3-pointer. Good setup play to by Coach Tim Cone dahil open na open si Stephen Holt dito sa may 3-pointer. Hindi agad nakasunod sa depensa dito si Jericho Cruz, kaya 3 points ay Stephen Holt, basket is good. Kung may kinalamang ang Barangay Nebra dito sa may Game 4, yan ang kanilang 3-pointer. Dahil dito sa game na to mga ropa, sila ay 17 out of 35 sa may 3 points. Total of 51 points yan. Samantalang ang San Miguel Beermen ay 13 out of 23 lamang. Yun nga lang ay mas maraming attempts sa koponan ng Barangay Nebra kontra sa SMB sa may 3-pointer. At sumunod, transition offense naman ang koponan ng SMB. Ang problema dito si EJ Anusige ang nag-lead sa pass break. Sa pagkakataong to, walang resistance kay EJ Anusige, kaya dire-diretso siya doon sa may layup. Basket is good, easy 2 points. At dito mga ropa, matchup ni CJ Perez at Scotty Thompson. Take note mga ropa, 20 points ang ni-score ni CJ Perez dito sa Game 4. Medyo nahirapan ang koponan ng Barangay dito na i-contain si CJ Perez sa scoring. At dito nga iwan niya ang depensa ni Scotty Thompson para magkaroon siya ng open lane sa pagsalaksak dito sa may ring. Pagkatapos niya iwan si Scotty Thompson dito ay pinanis niya pa ang depensa ni Justin Brownlee. No problem para kay CJ Perez, basket is good. At sa kabilang banda naman nakakuha ng magandang position si JB32 dito against kay CJ Perez. At si Junmar Fajardo mga ropa, naka-drop defense dito kay Jabet Aguilar, kaya ang tendency nakapasa si Jabet Aguilar dito sa may ilalim kay JB32 dahil sa position niya. Ang tendency na pilitang mag-help defense dito si Junmar Fajardo para hindi magkaroon ng easy 2 points si Justin Brownlee dito. Dahil sa double team na yan ni Junmar Fajardo at CJ Perez, naipasa ni JB32 ang bola kay Jabet Aguilar. Easy 2 points para kay Jabet Aguilar, basket is good. Dito sa first quarter mga ropa, actually dikitan pa ang laban. Lumamang lang ng bahagya ang San Miguel Beermen dito dahil na rin sa contribution ng kanilang iba't ibang players katulad ni Marcio Lassiter, sina Jericho Cruz at sina Terence Romeo. Tinapos si Justin Brownlee ang first quarter sa kanyang 4-point shot, 34-28 ang score, dikitan pa ang laban sa first. Start ng second quarter mga ropa, sistema ni Coach Tim Cone. High screen ni Jabet Aguilar dito sa may ibabaw, sa laksak naman ni Ralph Ko, ginamit niya high screen dyan ni Jabet Aguilar. And then iniwan niya ang bola dito kay JB32. Sino ba ang bantay ni JB32 dito? Si Don Trollano. Alam ni Ralph Ko na kayang-kaya ni JB32 na tirahan si Don Trollano dito, kaya
kaya iniwan niya ang bola kay JB. At hindi naman nagkamali ng desisyon dito si Ralph Koo dahil tinirahan lang ni JB32 dito ang depensa ni Don Trollano. Easy 2 points, basket is good. At again mga ropa, na-anticipate ng Barangay Nebra yan. Ang pinapabantayan ng SMB dito kay JB32 ay si Don Trollano. Kaya ang ginawa ni Coach Tim Cone dito ay kinapitalize nila ang matchup na ito kay JB32. Again, play na naman doon sa may paint. Pinasa na sa loob ang bola. Ang ganda ng posisyon ni JB32 dito. Mismatch kay Don Trollano. No problem para kay Justin Brownlee. Basket is good. At dito mga ropa, possession ng San Miguel Beermen. Napansin ko dito na napakaganda ng discarding ginawa ni Coach Jorge Gallen para i-boost ng sobrang taas ang opensa ng SMB. Eto, take note, nilabas ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar dito. 8 minutes remaining sa second quarter. Sa senaryo na to ay nag-small ball lineup si Coach Tim Cone. Ang bumabantay kay Junmar Pardo dito ay si Justin Brownlee. At ang bumabantay naman kay EJ Enosike dito ay si Stephen Holt. Take note, yung dalawang malaki na yan ay nandoon sa may paint. Take note natin na inalis si Coach Tim Cone si Japet Aguilar dito sa lineup ng Barangay Nebra. Kaya ang nangyari, small ball lineup talaga ang Barangay Jenkins dito. At na-anticipate nga yan ni Coach Jorge Gallen at ng mga players ng SMB. Kaya kinapitalize agad nila ang pagkakataon na to. Sinet up nila si Junmar Fajardo dun sa may ilalim. Which is, aminin natin na mismatch talaga si JB32 dito kay Junmar Fajardo. Kaya ang nangyari, easy 2 points para kay JMF. Basket is good. At mga ropa, hindi lang isa kundi sunod-sunod na beses ginawa ng San Miguel Beermen yung play na yan nang wala si Japet Aguilar. Makikita natin na nandito na naman sa position na to si Chris Ross at hirap na hirap si JB32 na i-contain si Junmar Fajardo dito sa may paint. Kaya ang daling pasa lang ni Chris Ross mga ropa. Basket is good, easy 2 points na naman para kay JMF. Another one, wala si Japet Aguilar na bumabantay kay JMF. Sunod-sunod na ganito nga ang ginawa ng San Miguel Beermen dito. Si Ralph Koo naman na bumabantay kay Junmar Fajardo dito. Pero another easy work para kay JMF, no problem, basket is good again. Dito nga sa pagkakataon na to mga ropa ay nakapitalize ng San Miguel Beermen ang absent si Japet Aguilar sa lineup. Pero ang consequence nito mga ropa, dahil nandyan si JMF at si EJ Enosike sa may lineup nila, sa tingin ko hindi afford at carry ng SMB na mag-man-to-man defense sa gantong lineup, lalo na't small ball lineup ang gamit dito ng Barangay Nebra. Kaya ang ginawa nila, imbes na man-to-man defense na maiiwan ang depensa nila dahil parehong malaki si JMF at EJ Enosike, nag-zone defense sila dito kontra sa opensa ng Barangay. At ang naging sagot naman dyan ng Barangay Jenkins dahil small ball lineup nga sila at puro shooters yung mga nasa loob na yan mga ropa, kinapitalize din nila ang ginawang depensa dito ng San Miguel Beermen na zone defense. Dito mga ropa, spread out lang ang ginawang position dito ng Barangay Jenkins. Siyempre zone defense yan, si Junmar Fajardo nandun lang sa may gitna. Tapos yung dalawang taga-depensa ng San Miguel Beermen dito sa ibabaw ay na kay RJ Abarientos at Ralph Koo. Ang tendency, walang bumabantay dito kay Stephen Holt, kaya open na open yan sa may 3-pointer. Stephen Holt for 3, easy 3 points, basket is good. Ngayon mga ropa, ito ang naging bread and butter ng Barangay Nebra sa ginagawang opensa ng San Miguel Beermen sa kanila dun sa may ilalim sa katauhan ni Junmar Fajardo at EJ Enosike. This time another 3-pointer na naman para sa Barangay Jenkins. Si Justin Brownlee naman ang tumirada dito. No problem para kay JB32, basket is good. At another one mga ropa, capitalize talaga ng Barangay Nebra ang ginamit na zone defense dito ng San Miguel Beermen. Another one na naman para kay JB32, no problem again, basket is good para sa kanya. Take note mga ropa, tumataginting na 49 points ang ginawa ni Justin Brownlee dito sa game na to. Pero despite of that 49 points na pinundar ni Justin Brownlee mga ropa, still na naig pa rin sa uli ang kupunan ng San Miguel Beermen dito sa game na to. Malalaman natin dito sa third quarter na paparating kung bakit nanalo at natambakan pa ng San Miguel Beermen ang kupunan ng Barangay Nebra kahit na umiscore ng 49 points si Justin Brownlee. Pero dahil sa napakagandang counter at kontrahan ng dalawang coaches dito sa second quarter, 62-56 ang score, dikit pa rin ang laban. At dito nga sa third quarter mga ropa, nagkaalaman na kung sino ang matibay sa dalawang diskarte ng dalawang kupunan at dalawang coaches. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. Okay, dito sa third quarter, nangyari na ang dapat mangyari. Sobra pa rin ang aggressive ni Junmar Fajardo dun sa may ilalim ng paint. Parang may nakain na kung ano si JMF dito. Umiscore siya sa game na to ng 29 points at nagtala ng 16 rebounds. Honestly, walang sagot sa depensa ang kupunan ng Barangay Nebra para sa kanya. Hindi siya mapigilan sa ilalim ng Barangay Jenkins. Samantala, ang kupunan ng Barangay Nebra dito ay nag-stick pa rin sa kanilang game plan. Dahil naka-zone defense pa rin ng kupunan ng SMB dito, nagmando na si Scottie Thompson para sa kupunan ng Barangay Jenkins. At ang penetration na to ni Scottie ay natrack ang depensa ng San Miguel kung kaya't na-open si Stephen Holt dito sa may 3-pointer, kick out ni Scottie. Stephen Holt for 3, basket is good. Pero dahil ang 3-pointer ang bread and butter ng Barangay Nebra mga ropa, hindi ibig sabihin no na hindi nakaka 3 points ang San
San Miguel Beermen dahil nakakapukol din sila dyan ng 3-pointer. Actually, sabi ko nga kanina, 13 out of 23 ang kupunan ng San Miguel Beermen sa may 3-pointer. Napaka-efficient nito kumpara sa 17 out of 35 ng kupunan ng Barangay Ginebra. At ang nangyari pa dito sa third quarter mga ropa, lalong nakapitalize ang kupunan ng San Miguel Beermen ang kanilang Twin Towers sa katauhan ni EJ Anosique at Junmar Fajardo. Take note mga ropa, kung usapang ilalim at rebounds lang talaga, mismatch si Stephen Holt kay EJ Anosique. Tingnan natin dito na pinagpaglang si Scottie Thompson at Stephen Holt ni EJ Anosique ng sabay. Kuha niya ang offensive rebound, easy 2 points, basket is good para kay EJ. Sunod na play mga ropa, ganun ulit, pinagpag niya lang si JB32 dito. Kanya na agad ang inside pass si Junmar Fajardo kaya easy 2 points para sa kanya. Pero dito mga ropa, kahit ganito, hindi hinayaan ni Justin Brownlee na walang sagot ang kanilang kupunan. Dito na siya nag-take over mode mga ropa. Kung sa offensive rebounds at kanlagan sa ilalim, lugi si JB32 kay EJ Anosique. Kung si EJ Anosique naman ang dedepensa kay Justin Brownlee, hindi niya rin kakayanin. At dito isolation play, what a move pa ni si EJ Anosique dito sa mid-range si Justin Brownlee. The next play, mas mabilis si JB32 kay EJ Anosique. Kumat si JB32 dito, sinubukan pa mag-close out ni Junmar Fajardo pero pinanis din siya dyan ni JB32, basket is good. Gamit nga ang high screen na laging ginagamit ng Barangay Ginebra, niluto ni Justin Brownlee ang depensa dito ng San Miguel Beermen. Lalo na ang depensa ni Junmar Fajardo pag nakakakuha siya ng switch dito galing sa screen. Sunod-sunod na puntos ang pinakawalan dito ni Justin Brownlee. Tila hindi siya nagmiminte sa pagkakataon na to, kung kaya't hindi na tayo magtataka na 49 points ang kanyang pinundar sa game na to. Pero ang naging problema kasi dito mga ropa, take over mode nga si Justin Brownlee. Pero sa kabila mga ropa, hindi rin naman tumitigil sa sagot ang kupunan ng San Miguel Beermen. Nandyan nga yung opensa ni Junmar Fajardo na hindi nila makontain, na kahit si Japet Aguilar ang dumedepensa sa kanya, hindi talaga kinakaya. All out si Junmar Fajardo dito sa game na to. 29 points nga ang kanyang tinala. At lalo na mga ropa, pag umaalis na si Japet Aguilar at nilalabas na to ni Coach Timko, doon na lalong nadadali ang kupunan ng Barangay Ginebra. Wala silang maging sagot kay Junmar Fajardo. Kahit ilang players pa ang bumantay dyan sa may ilalim. At bukod pa kay JMF mga ropa, ang contribution din ng ibang players ng San Miguel Beermen dito ay hindi matatawaran. Kumbaga ang lakas na ni Junmar Fajardo sa ilalim, pero yung ambag katulad nito ni Jericho Cruz na umikot dito, easy 2 points, extra offense, open 3-pointer ni Don Toroliano, basket is good, 3-pointer ni TR7, again another basket is good para kay TR7. Take note mga ropa, ang ganda na ng nilalaro ni Junmar Fajardo sa ilalim, pero meron pa siyang supporting cast sa kanyang mga kampi. Kaya kahit take over mode si Justin Brownlee dito sa may third quarter, nagawa pa rin silang tambakan ng kupunan ng San Miguel Beermen dito sa may third. Kung kaya't ang ending mga ropa, hanggang fourth quarter nadala na ng San Miguel Beermen ang momentum na yan. At hindi na nakahabol pa ang kupunan ng Barangay Ginebra. In conclusion mga ropa, ang game plan ni Coach Jorge Gallant ay well executed. Binakbak nila sa ilalim at sa rebound sa kupunan ng Barangay Gin Kings. Napakaganda ng contribution ng kanilang mga players all around. Actually 29 points si Junmar Fajardo, 27 points kay EJ Anosique, 20 points kay CJ Perez, 15 points kay Lassiter, 15 points din kay Don Toroliano. Overflowing offense para San Miguel Beermen dito sa Game 4. Na-outplay nila ang opensa ng Barangay Ginebra dito. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa Game 4? Tuto na ang serye, tabla na. Sino ang napupusuan at manok nyo para sa Game 5? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.